sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, katotohanan nga, lahat ng tao ay nangangarap na maging mapayapa at maunlad ang kanilang pamumuhay. Kung kaya nga't o aking mga iniibig na mga kapatid, ang tao ay nagsisikhay at nagpapagal upang sa ganon matamo ang minimithi sa buhay. Subalit o aking mga iniibig na mga kapatid, nariyan pa rin ang tinatawag na kahinaan ng isang laman. Sapagkat pagkatapos matamo ang minimithi, bakit nakakalimutan ang Diyos? Likas yan sa tao o aking mga iniibig na mga kapatid. At kayo man ay napagmamasdan ninyo ang mga kaluluwang yan sa inyong kapaligiran. At kayo ng mga nag-aaral sa loob ng paturuan ng diway, ito ay napag-aaralan ninyo sapagkat anumang bagay na inyong tinatangkilik sa buhay na yan, lahat ay nanggagaling sa kaitaasan. Aking mga iniibig na mga kapatid, pag-aralan ninyo ang takbo ng buhay sa kasalukuyan. Pag-aralan ninyo ang gawi ng mga tao sa inyong kapaligiran. At ito nga o aking mga iniibig na mga kapatid, na kung paano winiwika sa santong kasulatan, ilihis ninyo ang inyong mga panyapak sa di matuwid na daan. Tuntunin ninyo ang matuwid na daan o aking mga iniibig na mga kapatid, na siyang ibinukas at ipinakilala sa bawat isa sa inyo. Kung magkaganoon o aking mga iniibig na mga kapatid, ang lahat ng sanaghati at hirap sa buhay ay malalampasan ninyo o aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat anumang kalumbayan, anumang kahirapan, ay panandalian lamang sa inyong mga kalagayan o aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, maging matapat kayo sa inyong pananampalataya, maging matapat kayong tagasunod, na kamanggagawa ng dakilang Ama sa kanyang banal na harapan. O aking may iniibig na mga kapatid, maraming tao ang nagkamal ng kayamanang nagdulot ng sanglibutan. At ito nga ay nagsisilbing daan ang kanilang kapalaluan o aking mga iniibig ng mga kapatid, sapagkat nasa sa isip nila, anumang bagay na hinahawakan nila ng kanilang mga kamay ay galing sa lakas ng kanilang mga bisig o aking mga iniibig ng mga kapatid. Subalit, sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa,
Anumang tinatanggap na biyaya ng tao sa kanyang kaakuan, ito ay utang niya sa harapan ng dakilang Ama. O aking mga iniibig na mga kapatid, bakit utang? At hindi ganti ng kanyang pinagsisikapan ng aking mga iniibig ng mga kapatid, sapagkat ang lahat ng mga bagay, lahat ay nanggagaling sa isang lakas na makapangyarihan sa lahat na walang iba kundi ang dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid, inilagay kayo sa isang puok kung saan naroon ang biyaya ng kaitaasan na walang sawang inihatid sa bawat isa sa inyo, o aking may iniibig na mga kapatid. Una na dito, ang buhay na pinahiram sa bawat isa sa inyo. Ano pa ang biyaya ay pinagkaloob sa aking mga iniibig na mga kapatid? Ang kapayapaan na minimithi ng inyong mga apo. Ang lahat ng mga ito, aking mga iniibig na mga kapatid, kung kayo ay nagmamatapat sa inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama, ito ngayon ang mga bunga ng iyong pagsisikap na makasunod ng matuwid sa likuran ng dakilang Ama. Maalis ang suliranin na siyang minimiti ng inyong mga apo. Magkakaroon kayo ng kaaliwan na nagmumula sa kaitaasan, kaaliwan ng inyong mga puso, sapagkat kayo ay gumaganap at gumagawa ng inyong mga tungkulin ayon sa kalooban ng dakilang Ama. Maraming bunga, maraming biyaya kung kayo ay nanatili sa pag-ibig at kapayapaan ng dakilang Ama. Maraming kaaliwan, ipagkakaloob sa bawat isa sa inyo kung kayo ay tapat na naglilingkod sa kanyang banal na harapan, tapat na naglilingkod sa inyong kapwa, kalakip na ang pag-ibig, kalakip na ang pag-asa, o aking maniibig na mga kapatid. Magpuri kayo. At lagi magpasalamat sa dakilang Ama, sapagkat nariyan pa rin kayong gumaganap ng iyong matungkulin sa loob ng paturuan ng diwa. At kayo na laging hinhatira ng mga magandang balita na nagmumula sa kaitaasan, palakasin ninyo at palakasin ninyong pananampalataya, sapagkat marami pang darating na dagundong sa inyong mga kalagayan, marami pang pighati ang inyong mapagmamasdan, subalit kayo ay manatili lagi na sa kapayapaan, nanatili lagi na nananalangin sa harapan ng dakilang Ama, panalangin na nanggagaling sa malinis at dalisay na puso. O aking mga iniibig na mga kapatid, naway, ang lahat ng inyong mga narinig sa mga kabatayan ay magsilbing inspirasyon na hindi kayo manghina sa inyong pananampalataya, bagkos magpatuloy kayo at magpatuloy kayo, sapagkat naroon ang kape at kalulhatian na minimiti ng iyong mga espiritu na manggagaling sa sinapupunan ng dakilang Ama. Ang aking karagdagan, dadalhin ko kayo sa unang tipan, Deuteronomio, Kapitulo 8, 10 hanggang 11. Pakibasa. Ito po yung sinasabi sa Deuteronomio 8:10-11. At kakain ka at mabubusog ka at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa iyo. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ng Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito. Maliwanag, o aking may liibig na mga kapatid, naway.
Ang kaligayahan ng isang puso ay huwag mahalinhan ng kalungkutan, bagkos ang paalaala ng kaitasan na laging nakatunghay ang Diyos na malakapangyarihan sa lahat at tinitingnan ang gawa ng bawat tao sa kapatagang lupa. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu. Naway ang siyang managan at maghari sa inyong mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Paalam. Paalam. Pablo, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Tunay nga, matibay na ang inyong pananampalataya sapagkat hindi kayo paririto kung sa inyong mga sarili hindi ninyo natagpuan ang daan patungo sa dakilang Panginoon. Lahat ng mag-aaral ay binigyan ng pagkakataon upang sa kanyang sarili makamit niya ang tunay na layunin na ipinagkaloob sa kanya ng dakilang Panginoon. Pinagkatiwala sa bawat isa ang salita ng dakilang Panginoon upang sa gayon dumating man ang panahon na kinakailangan ipagkaloob ito sa mga nangangailangan. Tunay ngang marami ang naghahanap ng katotohanan. Subalit, sa kapanahunan sa ngayon, hindi malirip ng mga tao kung ano ang katotohanan. Subalit sa inyong mag-aaral, tunay nga natagpuan na ninyo ang tamang daan sapagkat alam ninyo kung ano ang katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan. Marapat sa bawat isang binigyan ng talino at binigyan ng kapamalaan sa kanyang sarili upang tuparin ang kanyang layunin na makaisa sa dakilang Panginoon. Tunay nga sa inyong paglalakbay, marami pa kayong daraanan, subalit sa inyong paninindigan at sa inyong kaalaman, katalinuhan, ay natagpuan ninyo ang tunay na pananampalataya na mayroong kagalingan. Kagalingan na mayroong kaalaman. Kaalaman na mayroong pagpipigil. Mayroong
pagtitiis, at mayroong kabanalan na sa inyo ay magkaroon kayo ng tunay na kaloob, na mabuting kalooban sa inyong kapwa, upang sa gayon hindi kayo malihis sa daan na ipinakita ng dakilang Panginoong Jesucristo nung siya'y narito pa sa kapatagan ng lupa. Kung ang lahat ng mga ito ay mayroong kayong kaparte o mayroong kayong kabahagi ng dakilang Panginoong Jesus. At di kayo magkakaroon pa ng pag-aalinlangan sa inyong mga puso na ang pananampalatayang ito ay tunay ng inyong natagpuan. At ito inyong palalakasin pa sapagkat ang isusugo ng dakilang Panginoon sa mga hintil ay walang iba kundi kayo. Palaganapin ninyo ang ebanghelyo at ito ang makapaglilinis sa inyong mga kasalanan. At ito rin ang makapagbibigay sa inyo ng kagalakan at katagumpayan sa minimithi ninyong buhay na walang hanggan. Lagi na magpasalamat sa dakilang Panginoon na sa pagdilat ng inyong mga mata ay nasa sa inyo pa ang buhay na tunay ngang mahalaga upang kayo makaganap ng inyong mga tungkulin ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat isa'y pinagkalooban ng biyaya upang ito ay magbunga ng marami at masagana sapagkat hindi lamang ang inyong mga sarili ang magkakaroon ng biyayang na sa kalangitan kung hindi maipamamahagi ninyo ito sa inyong mga kapatid na wala pa dito sa katuroang ito. Lagi kayong manalangin sa lahat ng mga bagay sa inyong kapaligiran sapagkat ang mundo'y lubhangang magulo at maingay. Ang panalangin na nagbubuhat sa malinis na puso ang siyang pakikinggan ng dakilang Panginoon. Kahit man ang isa ay manalangin ng paulit-ulit, hindi niya ito maririnig sapagkat hindi ito nanggagaling sa malinis na puso. Huwag kayong bibitiw sa puno ng ubas sapagkat ang Diyos ay lagi nang naririyan upang huwag kayong mawala at upang hindi kayo bumitaw sa kanyang ubasan. Kayo ang inaasahan at nililinan sa mga sandaling ito upang magpatuloy at magkaroon ng katibayan na kayo ang tunay na manggagawa sa kanyang ubasan. Huwag kayong palinglang sa ibang mga salitang matatamis sapagkat hindi ito
nanggagaling sa kaitaasan. Alam ninyo kung paano sumino ng katotohanan. Kayo na nag-aaral sa kaitaasan ay tunay ngang nakaalam kung ano ang katotohanan. Kaya lagi lang paalala ng mga batlaya na isinusugo sa inyo na kayo ay lagi nang magpakatibay at lagi kayong maghigpit ng inyong pag-iisip sa dakilang Panginoon na lagi nang sumusubaybay at lagi nang nakatuon ang paningin sa bawat isa sa kanyang pagkilos at sa kanyang paggawa. Manatili ang bawat isa sa panalangin, manatili ang bawat isa sa pag-aaral. Huwag kayong magkaroon pa ng pag-aalinlangan. Kaya nga, kahit man sa kapanahunan na mayroong kagulumihanan, lagi kayong may kapayapaan. Kapayapaan na nanggagaling sa kaitaasan. Kapayapaan na nanggagaling sa dakilang Panginoon na ang pag-ibig sa bawat isa ay kanyang nilalaan. Iisa ang layunin ng isang mag-aaral at ang dakilang Panginoon upang matupad ang kanyang ninanais sa darating pang kapanahunan. Ito lamang ang aking bahagi at ang paalala ng mga batlaya sa inyo ay tunay ngang inyong itanim sa inyong mga isipan, damdamin at kalooban na sa inyong pagpapatuloy, kayo ay hindi maliligaw at hindi kayo bibigyan pa ng kahit na ano pang bigat na haharapin pagdating ng panahon. Sumunod, magpatuloy. Ito lamang ang aking bahagi. At muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpasawalang hanggang. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan. Ito ay ang aking bitbit at ito nga ang aking tinatanim sa puso ng bawat naririto sa mapalad na araw na ito. Mula ngayon at magpakailan paman. O aking mga iniibig na mga kapatid, noong kayo ay naibaba sa lupang ito sa anyong iyan, ano nga ba ang inyong naipangako sa Ama kundi ang inyong buong pag-unawa sa kung ano nga ang kanyang iniwika sa inyo? Tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay binabarito sa lupa ng may katalinuhan, ngunit sa katalinuhang ito sa anyo ito nauunawaan. Hanggang saan nyo nga ba ito nauunawaang makakaabot? Hanggang saan nyo nga ba ito nagagamit sa inyong araw-araw na buhay at sa inyong patuloy na pagiging rito bilang alagad ng ating Ama? Ang katalinuhan bang iyan na inyong naigagamit ng ayon sa material, ng ayon sa laman? Ang katalinuhan ba ninyo bilang isang anak ng Ama na kanyang ibinayayaan ng biyaya at ng biyaya? Ng pangako at ng pangako, ito ba ay nagiging sayang sa mga bagay na ayon sa material? Sapagkat katotohanan na aking mga iniibig na mga kapatid, kung ano nga ang para sa Espiritu, ito ay gamitin ninyo ng para sa Espiritu. Kayo ay nabigyan ng katalinuhan ng ayon sa Espiritu, kaya't ito ay gamitin ninyo nang upang sa gayon kayo ay makaunawa ng mga wika ng ating dakilang Ama, nang upang sa gayon kayo ay makakita na rin ng mga pintuan ng kaharian na inyong ipinupuri dati paman.
sapagkat sa simpleng pag-uunawa ng wika ng ating dakilang Ama nang higit pa nga sa kung ano ang tinta na nakasulat sa papel, ay tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay isang yapak na mas malapit sa pagkakita ng kaharian ng ating dakilang Ama. Ang pag-unawa ay mahirap sapagkat kayo ay binigyan ng anyo ng laman nang upang sa gayon magtipon sa laman. Ngunit kaya nga't kayo ay binigyan nito ng upang sa gayon kayo ay matuto bumitaw, nang upang sa gayon makita ninyo kung ano nga ang kabuluhan ng pagtitipon ng mag-isa nang hindi kumakapit sa ating dakilang Ama. Kayo ay binigyan ng laman ng upang sa gayon maunawaan ninyo kung gaano nga kahina kayo bilang isang laman. Kung ano nga ang inyong kinukulang nang wala ang ating dakilang Ama. Kaya o aking mga iniibig na mga kapatid, sa inyong patuloy na pagiging kayo ay napaparito pa rin sa laman, sapagkat hindi ninyo naunawaan ng buo kung ano nga ang pagkukumbaba sa harapan ng ating dakilang Ama. Sapagkat ang siyang nakakaunawa nito ay malinis, sapagkat siyang nakakaunawa nito ay binitawan na ng buo ang laman, nang upang sa gayon mas makalapit sa ating dakilang Amang katulad nga sa isang malalim na balon, sa isang malalim na karagatan ng kaalaman, kabanalan at kapayapaan. Hindi lamang nabibigyan ng kapayapaan ang siyang napapanatili sa laman dito sa sanglibutan. Hindi nga lamang binibigyang puri, ni binibigyang kamay ang siyang mga napaparito sa sanglibutan. Ngunit tunay nga aking mga iniibig na mga kapatid ang siyang mga tumutupad ng kanilang pangako. Oo, ni maalala nyo nga lamang ang kabanalan ng ating dakilang Ama sa panahon ng kahirapan. Doon nga ang ating dakilang Ama magbibigay ng kanyang awa, ng kanyang kadakilaan, ng kanyang banal na pag-ibig sa lahat at bawat isa. Sapagkat sa pagkilala nyo sa Ama, ay makikita ninyo na dati pa nga ito ibinibigay at inihandog ng ating dakilang Ama sa lahat at bawat isa sa inyo. Oo, tunay kayo'y nagiging bulag, ngunit katotohanan nga rin o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay nagiging bulag lamang sa kung ano pa nga ang dati pang naroroon. Tunay, kayo ay binabarito sa laman nang upang sa gayon makita ninyo kung ano nga ang kamatayan, kung ano nga ang mga bagay na mayroong hanggan. Nang upang sa gayon na aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay magkaroon nga ng mas malalim ng pag-uunawa ng kabanalan, sapagkat ang kabanalan ay kawalang hanggan. Sapagkat ang kabanalan ng aking mga iniibig na mga kapatid ay kinakailangan nga ng isang malalim na pag-unawa, nang upang sa gayon ito nga ay makamtam at nang upang sa gayon sa panahon kung ito nga ay inyong may hawak, maunawaan ng buo at may gamit, kayo ay maging isa sa ating dakilang Ama, sapagkat siya ay banal. At nang upang sa gayon kayo ay makatupad ng inyong layunin ng buo, kinakailangan din ninyo ang kabanalan na dumaloy sa inyong mga sarili, gaya na kung paano ang dugo ay dumadaloy sa inyong katawan, sapagkat ito ay inyong kinakailangan, gaya nga rin ng dugo. Kung kayo ay wala nito sa inyong mga sarili, ay wala nga rin kayo tahanan sa kaitaasan. Kung wala man lang kayong unting pananampalataya ni pag-uunawa sa salita ng ating dakilang Ama, ay tunay nga ay hindi pa kayo karapat-dapat na muling umakyat sa kaharian ng ating dakilang Ama. Kayo ay magpatuloy ng inyong pag-aaral. Kayo ay binigyan ng karapatan ng upang sa gayon ito'y gawin.
lubusin nga ninyong gamitin ang bawat isa sa mga binibigay na biyaya ng ating dakilang Ama sa inyo. Gamitin ninyo ang bawat isa sa mga ito nang upang sa gayon magamit ninyo ng lubusan at maipakita ninyo sa ating dakilang Ama kung ano nga ang inyong pagsisikap at nang maipakita ninyo ang kalaliman nito. Gamitin ninyo ang mga biyaya na ito. Gamitin nyo nga ito at bitawan ninyo kung ano nga ang inyong pangunawa ng ayon sa laman. Dahil tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, paano ninyo magagamit ang pangunawa ng ayon sa laman sa pang-aaral na nanggagaling nga sa kaitaasan? Oo, tunay ito ay may tutulad ninyo sa gabi at sa umaga. Ito ay matutulad ninyo sa kadaliman at sa liwanag. Ito ay matutulad ninyo sa lupa at sa tubig. Ito ay matutulad ninyo sa init at sa lamig. Kaya't wala ngang nagsasabi ni isang lalaki ay nagwika na alam nila ang kalaliman ng isang malalim na balon nang hindi man lang tumatakbo rito para sa tubig. Oo, tunay, sino ang nagsasabi na pagkakuha nila ng isang isda mula sa dagat na naunawaan nito kung ano nga ang hangin? Tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, kung kayo ay magpapalalim ng inyong pag-unawa sa mga salita ng ating dakilang Ama, ay makita ninyo ng lubusan kung paano nga ito dumadaloy sa inyong araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang bilang isang tao, kundi bilang isang alagad ng ating dakilang Ama. Tunay sa inyong bawat paghinga, mayroong kabuluhan ng ating dakilang Ama. Mayroong kabuluhan ng kanyang salita, ang kanyang mga niwuwika, at ang kanyang bawat aksyon. Kung maunawaan ninyo ng buo ang kalaliman nito, ay tunay kayo ay magiging karapat-dapat na hindi lamang tumipon rito sa lupa, kundi tumipon roon sa kaitaasan. Tunay na yung sinasabi ko sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, hindi kayo magiging kapwa ayon sa laman, kundi kayo ay magiging kapwa ng ayon sa Espiritu. Oo, tunay kayo ay binigyan ng mga iba't ibang anyo ayon sa laman, bilang laman, ng upang sa gayon o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay mabigyang pag-unawa na tumingin nga ng higit pa sa laman, nang makita ninyo kung paano nga gumagalaw ang kalooban, ang espiritu at ang kaluluwa ng inyong mga kapwa. Sapagkat sa pag-unawa ninyo sa inyong mga sarili, sa pag-unawa ninyo sa inyong mga kapwa, kayo nga ay mas malapit na nga rin sa pangunawa sa ating dakilang Ama na siyang inyong kinakailangan makilala ng lubusan. Kung ito man ay bilang isang ama, kung ito man ay bilang isang amo, kung ito man ay bilang isang guro, siya ay inyong kinakailangan makilala. At tunay nga aking mga iniibig na mga kapatid, paano ninyo maunawaan ang lubusan kung ano nga ang pinapababa sa inyo kung hindi nga kayo kumikilala ng mga bagay na pinababa para sa inyo. Tunay, kayo ay tumikim na sa prutas at hindi nyo ito itinapon ng upang sa gayon mabulok. Kayo ay binaba rito sa lupa ng upang sa gayon maunawaan ninyo kung ano ang buhay. Kayo ay binaba sa lupa ng kamatayan ng upang sa gayon maunawaan ninyo kung paano mabuhay. Dahil tunay, o aking mga iniibig na mga kapatid, kung maunawaan ninyo kung ano nga ang may hanggan, ay tunay nga o aking mga iniibig, kayo ay mas malapit na nga
sa pag-uunawa ng kawalang hanggan na ang ating dakilang Ama na kayo'y inilikha ng upang sa gayon maging kawangis. Kaya't kayo ay maging isa sa Ama, sapagkat ito ay inyong karapatan. Ito ay ang utos niya. At ito nga o aking mga iniibig na mga kapatid ay magdadala sa inyo ng kapayapaan, sapagkat ito nga ay ang inyong pinagpagalan. At karapat-dapat nga sa mga siyang nagtanim ng kanilang mga binhi na mag-ani rin ng kung ano nga ang kanilang itinanim sa tamang panahon. Kayo'y nagbigay ng inyong dugo. Kayo'y nagbigay ng inyong luha. Kayo ay nagbigay ng lahat ng biyaya na ibinigay din sa inyo ng ating dakilang Ama. Kanyang ipinangako sa inyo ng upang sa gayon makamit nga rin ang bunga na karapat-dapat sa inyo. Kaya't huwag kayo pumigil sa inyong pagpapagal. Nang sa gayon makamtam din ninyo ang tunay na kapayapaan na nanggagaling sa ibig ng Ama. At sa muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan nga ay ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa sa inyo. Ako ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Apostol Juan. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama ang siyang ipinagkahalo sa lahat at bawat isa. Sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, mula ngayon at magpakailan. Katotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ng kaniyang sarili. Subalit kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo ay hinirang sa sanglibutan. Ito ang tinapay ng buhay na pinagkakalob sa aking mga iniibig, sapagkat hindi may iwasan ng isang ako na maghangad ng mga bagay sa sanglibutan na ito. Ang yaman ng sanglibutan na ito ay nakapagbibigay din ng kapayapaan sa bawat isa. Subalit, nalalaman ng aking mga iniibig na ito ay may uuwi lamang din dito sa sanglibutan na ito. At ito ay hindi madadala ng isang ako kapag dumating sa kanya ang paikipanayan sa kaitaasan. Ano ang ninanais ipahiwatig sa lahat at bawat isa? Na ang aking mga iniibig ng mga kapatid, napakatandaan ng bawat isa na ang buhay na inyong ginagalawan sa mga kaorasan at sandaling ito at sa kasalukuyan. Ito ay hiram mula sa kaitaasan. At ito ay pinagkaloob sa aking mga iniibig sapagkat kayo ay pinili mula sa karamihan. Kayo ay binigyan ng pagkakataon upang malaman ng bawat isa kung gaano kadakila ang Ama sa lahat. Upang ang bawat isa ay muling makabalik sa sinapupunan ng dakilang Panginoon.
at katotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Na walang sino man sa inyo ang maiiwan. Bibigyan ng pagkakataon ng kaitaasan ng bawat isa upang makasunod sa kanyang likuran, upang makabalik sa sinapupunan ng dakilang Ama. At ano ang kinakailangan gawin ng isang ako upang ito ay makamit? Na ang layunin ng dakilang Ama sa bawat isa ay magkaroon ng katagumpayan sa aking mga iniibig na mga kapatid. Sa pagpapatuloy ng pag-aaral, marami na kayong mga natutunan, mga aral, upang makamit ang kabanalan at ang buhay na walang hanggan. Sa bawat pagkakataon na ibinabahagi ng kaitaasan, naway ito'y hindi masayang sa inyong harapan, kundi bagkus ang katagumpayan na inyong marating aking mga iniibig ng mga kapatid. At kayo sa inyong mga sarili ay nalalaman ng bawat isa kung ano ang kinakailangang gawin, kinakailangang sundin, at kinakailangang mapagtagumpayan ng bawat isa. Na ang pananalangin, na ang mga ganitong banal na gawain, na siyang makapagbubusog sa inyong mga kaluluwa at espiritu, na siyang magiging gabay ng bawat isa upang kayo ay hindi mangaligaw. At higit sa lahat, maramdaman ninyo ang tunay na kadakilaan ng Ama. Sapagkat ang bawat isang narito, bawat isang binigyan ng pagkakataon upang makarinig ng mga salita at katotohanan, makadama ng tunay na pag-asa, pag-ibig, at kapayapaan na kailanman ay hindi mananakaw sa bawat isa. Ang mga bagay na ito ang kinakailangang pakatandaan ng aking mga iniibig, mga kapatid. Kinakailangang pahalagahan ng bawat isa, sapagkat ang buhay na pinagkaloob sa inyo ay sapat upang matutunan ninyo ang bawat pag-aaral na sa inyo ay binabahagi. Subalit kung kayo ay nagkakaroon ng pag-aalinlangan, humihiwalay sa tunay na puno ng ubas, at nagkakaroon ng takot na gumawa sa harapan ng dakilang Panginoon, ang bawat isa, naway ito'y hindi sana mangyari, sapagkat ang kaitaasan ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na tunay at tapat na ipinagkakaloob ang kanilang mga sarili. At kayo, na pinili sa karamihan, kinakailangan ninyong pahalagahan ang bawat sandali ng inyong buhay. Sapagkat kayo ay naririyan, ipinapakita ang liwanag, binibigay ang mga salita at katotohanan, mga karunungan na kinakailangan ng bawat isa. Maging modelo kayo ng inyong mga kapwa, aking mga iniibig na mga kapatid. Ipagkaloob ninyo ang inyong mga sarili sa harapan ng dakilang Panginoon sa pamamagitan ng inyong pagbibigay ng kalakasan, mga panalangin sa kapaligiran, upang sa gayon
ang bawat isa ay muling makaranas ng tunay na liwanag, ng tunay na pag-ibig ng dakilang Ama. Aking mga iniibig na mga kapatid sa isang pag-aaral, magpatuloy ang bawat isa, ipagkaloob ang kanilang mga sarili ng buong puso, upang sa gayon, kayo ay maging bahagi ng lipunan na ginagawa ng dakilang Ama, at kayo ay makatulong sa inyong kapwa, hindi lamang sa inyong mga kaibigan, kundi hanggang sa inyong mga kaaway, aking mga iniibig na mga kapatid. Ipagkaloob ninyo ang inyong mga sarili sa bawat sandali ng mga pag-aaral ng naaayon sa Espiritu, aking mga iniibig na mga kapatid, upang sa gayon, ang bawat pagkakataon na sa inyo ay binahagi ay hindi masayang, kundi ang bawat isa ay magkaroon ng katagumpayan sa kanilang mga sarili. Ito ang bahagi na siyang patuloy na pinapaalala ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Nang sanglibutan na ito ay nagbibigay sa inyo ng mga aral upang ang pananampalataya ng kaitaasan ay magkaroon ng matibay sa bawat isa. Upang ang bawat pag-aaral na sa inyo ay binabahagi din ng kaitaasan ay inyong mapagtagumpayan, aking mga iniibig na mga kapatid. At muli, sa pagpapatuloy ng pag-aaral, ang kaitaasan ay patuloy ding magbibigay sa lahat at bawat isa na kinakailangan ng aking mga iniibig na mga kapatid, upang kayo ay makakapit na tunay sa puno ng ubas, makasunod sa likuran ng dakilang Panginoon, at higit sa lahat, mapagtagumpayan ang bawat isang tungkulin na ibinahagi mula pa ng una hanggang sa kasalukuyan. Muli, maghari sa lahat at bawat isa ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang pag-asa, upang ang pagpapatuloy ng bawat isa ay magkaroon ng katagumpayan. Ang inyong tagapagturo, Miguel Arcangel. Sumainyo ang pag-ibig ng Diyos at ang paghari ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga anak, na sa oras na ito naririto kayo upang manalig sa Panginoong Hesukristo na siyang lagi nang gumagabay sa bawat isa sa inyo. Marahil panahon na, mga iniibig na mga anak, na ang dakilang Diyos, Espiritu Santo, ay siyang gumagabay sa bawat isa, na ang dakilang Jesus ay nagbibigay ng kalakasan ng inyong mga katawan upang kayo ay palaging malakas sa pananalig sa kanyang pangalan. Marami sa inyo ang nakakakita ng kaluwalhatian ng Diyos, na ang ibig sabihin ay kayo ang mga anak na binigyan ng kaluwalhatian, kaliwanagan, upang inyong maunawaan ang sinasabi ng mga banal na Espiritu Santo, upang ipalaganap sa inyo ang katotohanan at ang kaluwalhatian ng Ama. Sana'y
Huwag ninyong ipagwawalang bahala ng salita ng Diyos na siyang lagi nang gumagabay sa inyo sa araw-araw. Nagbibigay ng kalakasan sa inyong mga buhay at katawan sapagkat siya ang katotohanan. Siya ang kaliwanagan. At siya ang buhay na walang hanggan. Marami na sa inyo ang gumaganap ng tungkulin, na ang tungkulin iyan ay huwag ninyong ipagwawalang bahala sapagkat iyan ang tatamuhin ninyo sa araw-araw ninyong buhay na maliwanag na sinasabi ng Diyos Espiritu Santo. Huwag kayong magpapawalang bahala sa inyong mga buhay. Sa mga tinatanggap ninyong kaluwalhatian na salita ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat napakasarap ang biyaya na ibinibigay sa bawat isa sa inyo kung ito inyong maunawaan. Siya ang palaging nagpapaalaala sa inyo kung paano ninyong gamitin sa araw-araw. Paano ninyong gamitin ang lahat na binababa at pinapalagan ng banal na Espiritu Santo sa inyo. Napakasarap kung inyong natatanggap na ang salita ng Diyos, Espiritu Santo, ay inyong ipinapalaganap at ginaganap upang kayo ay lagi ng gabayan sa araw-araw ninyong buhay. Manatili kayo sa batas ng banal na Espiritu Santo sapagkat inyo itong gampanan sa araw-araw. Huwag ninyong pababayaan ng banal na Espiritu Santo ay siyang magliligtas sa lahat ng karamdaman. Magliligtas sa lahat ng kasakunaan. At ang buhay sa buong sanglibutan ay nananatili ang kapayapaan kung susuriin ninyo na ang salita ng Panginoong Hesukristo ay buhay na buhay upang ipalaganap sa inyo ang katotohanan. Sapagkat siya lamang ang nagbibigay ng maraming salita upang ito'y inyong maunawaan sa inyong mga buhay. Sa kapatagang lupang ito'y kayo ang ninanais ng Panginoong Hesukristo na turuan ng mabuti, gabayan sa lahat ng inyong mga dadaanan upang hindi kayo maligaw. Marami sa inyo ang nagsusuri kung paano gamitin ang salita ng Panginoong Hesukristo. Ito'y inyong pag-aralan mabuti sapagkat pinapanatili kayo sa kabutihan, kababaang loob ng banal na Espiritu Santo ay laging nagsusuway ng kamalian ng bawat isa sa inyo. Nararamdaman ninyo kung paano kayo binibigyan ng pagkakataon upang suriin ang lahat ng salita na pinagkakaloob sa inyo. Sapagkat ninanais ng Panginoong Hesukristo ay magkaisa kayo ng mga salitang ibinababa at ipinapalaganap sa bawat isa sa inyo. Pag-aralan niyong mabuti sapagkat ito
ay inyong maunawaan magdating ng panahon. Magpuri kayo at magpasalamat sa liwanag ng buhay at kayo ay naririto upang kayo ay basbasan ng Panginoong Hesukristo sa pangalan ng Diyos Ama ang maghari nawa sa inyong lahat ngayon at magpakailan. Paalam. Ako si Apostol Juan Bautista Agios. Pag-ibig at kapayapaan ang sumayin ngayon at magpakailanpaman. Buhat ka ng pasimula ay tunay na ang dakilang Ama ay naihanda na ang lahat para sa maraming kaluluwa na kung paano ang pagtubos sa bawat isa ay maging karapat-dapat sa kaitaasan. Mga inibig kong mga kapatid, sa pagsunod, ang bawat isa ay kinakailangan magsumikap. Maabot ang nilalayo ng kaitaasan na kung paano ito ay binaba sa bawat isa nasa pamagitan ng Ebanghelyo. Ay narito ang sa inyo ang bahagi na nagpapakilala kung paano ang banay-banay na pag-aaral patungo sa kabanalan. Tunay nga, mayroong kahirapan sapagkat nakakaramdam ang bawat isa ng kasakitan, panghihina ng kalooban, na ito ang nagbibigay sa bawat isa na kung paano ang isang pagsulong ay nababalang. Mga inibig kong mga kapatid, hindi nagpabaya ang kaitaasan sa bawat isa. Kayo ay laging binibigyan ng mga aral sa iba't ibang kaparaanan nang upang nang sa ganon kayo ay mabuhay na mayroong isang pagkilala sa dakilang Ama. Na ang inyong pananampalataya ay maging matibay upang nang sa ganon kayo nasa inyong pag-aaral. Kayo ay matuto ayon sa gawaing kabanalan. Sapagkat tunay nga, maraming pag-aaral sa paligid ang inyong naaakit na ito ang nagbibigay sa inyo ng katatagan ayon sa laman. Ngunit ano ang pinakikilala ng kaitaasan? Ang isang buhay na dapat maabot ng bawat kaluluwa. Tunay nga na ang bawat isa ay muling sinisilang dito sa sanlibutan sapagkat laging nagkukulang sa pag-aaral. Hindi naabot
Ang kalwalhatian ay binigay ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Laging tumatanggi at pinipilit ang kagustuhan ng sarili. Di ba't ito ay isang karupukan sa pag-aaral sa kaitaasan? Ano nga ang tinuturo sa inyo? Ang maging matibay, nasa hahit sa paghampas, sa anumang bahagi ng katawan, ay hindi nyo ito iindahin. Hindi ito magbibigay sa inyo ng kahinaan, kung hindi ang kalakasan para sa Panginoon. O mga iniibig ko mga kapatid, saan nagkulang ang kaitaasan? Kayo na kumikilala ng isang panampalataya para sa dakilang Panginoon. Inyong gawing buong puso ang kanyang kalooban nang upang nang sa ganoon, maging sa panalita, maging sa gawa, ay kayo'y puspos ng Espiritu Santo sapagkat ito ang kailangan ng bawat isa. O mga iniibig kong mga kapatid, saan nyo gustong pumaling? Ay kayo'y paroroon. Ngunit may isang daan na sa inyo'y pinakikilala ng kaitaasan. Ito nga, ang isang liwanag na magbibigay sa inyo ng pag-asa ayon sa pag-ibig. O mga inibig kong mga kapatid, sikapin ninyo na kayo ay makatagpos sa anumang bahagi na sa inyo'y binibigay ng kaitaasan, sapagkat marami ang pag-aaral. Huwag niyong sukatin anumang bahagi na inyong nakikita, sapagkat ito ay walang hanggan. Ito ay kalooban ng dakilang Ama para sa lahat. Nang sa ganon, kayo na gumagawa o mag-aral ng kaitaasan ay hindi sumusukat ng ayon sa inyong binibigay. Kung hindi gumagawa na may pagtitiis sa isang pangalan ng dakilang Panginoon, nasa inyo'y binigay na upang nang sa ganon, kayo ay makagawa ng mga bahagi ng ayon sa Espiritu na hindi sumusukat kung hindi sumusunod ayon nasa inyo'y ibinigay na pag-aaral. Mga inibig ko mga kapatid, tunay nga nalaman ninyo na mayroon muling pagsilang. Ngunit ano ang bahagi na yan? Nasa inyo'y binibigay na aral. Nasa inyo muling pagsilang sa tunay, sa bahay ng Espiritu, ay hindi na kayo mula pang bumalik dito sa sanlibutan kung hindi kayo ay nandoon na nakapiling ng dakilang Panginoon na hindi ang inaasam ng marami na wala na pagkatapos o mayroong pagbabalik sa sanlibutan. Upang nang sa ganon, magpatuloy ayon sa kulangan. Tunay nga, nalalaman mo ang kulang. Ngunit bakit hindi mo ginagawa ang kapunuan para sa Panginoon? Kayo na mapagkunwari, alisin ninyo sa inyong mga bahagian ng inyong pagkatao. Kung hindi, ang isang totoo mula sa Panginoon ang inyong bigay. Nang sa ganon, kayo ay maging malinis sa harapan ng dakilang Panginoon at ang inyong bahagi na ibibigay sa Panginoon o bilang alay ay ang iyong sarili na mayroon ng kalinisan na ito ay pinuspos ng dakilang Panginoon na sa paghahanda upang nang sa ganon, nasa muling pag-aaral ng kaitaasan, kayo ay maging karapat-dapat muli upang magpatuloy ng paglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanpaman. Paalam.
ang iyong kapatid. Sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na inaaralan ng salita ng Diyos, kayo na matagal nang nakikinig at nakikipag-aral, ano nga bang napansin ninyo sa mga salitang patuloy niyong naririnig na tinatawag niyong paulit-ulit? Meron pa ba sa inyong ibinibigay na bago? Meron pa bang karunungang na idaragdag? O kayo ay nagkaroon na ng pagkasawa sapagkat narito, lagi niyo tinatawag na ito'y inuulit at lagi lang itong palaging gayon. Pero nga, ano nga bang layunin ng Diyos, aking mga iniibig? Bakit nga ba ang kanyang salita o ang kanyang karunungan ay patuloy lamang pinadadaloy sa bawat tainga, patuloy lamang ibinabahagi sa bawat buhay upang maging karanasan? Ano pat, patuloy din na ibinabahagi sa isang uri ng kaisipan, damdamin at kalooban upang mayroong maiukit sa bawat espiritu. Napansin niyo ba, aking mga iniibig? Ang salitang Diyos ay laging bukang bibig ng marami, kahit ng mga musmos. Pero sino nga ba ang Diyos na lagi niyong sinasabi? Nakilala niyo ba ang Diyos sapagkat narito tulad ng inyong kapwa, siya ay inyong kaharap? O ang pagpapakilala sa inyo ng Diyos ay tulad lang din sa maraming salit-salita na anong sinasabi ng mga bibig ng tao mula noon, ang Diyos ang lumikha ng buong sanglibutan. Ang Diyos ay dapat sambahin ng buong puso mo at buong kaluluwa. Ang Diyos ang lumikha sa iyo. Ang Diyos ang nagbibigay ng mga bagay na mabuti at mainam. Ito ang larawan ng Diyos na patuloy sa inyong ipinakikilala. Kaya nga ang tao na tinuturuan ng karunungan ng Diyos, anong lagi niyang ginagawa? Lagi siyang humihiling sa isang Diyos. Sapagkat pinakilala sa kanya ang isang Diyos na mayaman sa mga bahagi na kanyang natatanaw at mga bahagi na kanyang nakikita. Mga bahagi na kanyang natatanganan at naririnig na ang lahat ng pagsasalarawang na yan ay nasa sanglibutan. Ganito rin nyo ba nakikilala ang Diyos na inyong sinasamba? Na nagpapakilala kayo ng pananampalataya, na pinipilit nyong ihubog sa inyong mga pagkatao ng katuparan ng kanyang pangunahing batas, ginagawa ninyo ang sarili nyo na matalimahin, kaya naririto ang bawat isa nangingilin sa araw ng Panginoon. Pero nga, kung ipakikilala nga ba sa inyo ang Diyos, aking mga iniibig, sa anong yung paraan siya mauunawaan? Mauunawaan nyo ba sa inyong makita na mukhaan? Sapagkat ganito na ang ginawa ng dakilang guro. Nagpakita siya sa lipunan ng tao sa kanyang kapanahunan. Ano ang ginawa ng tao? Siya ay ipinako sa krus. Kayo, aking mga iniibig, kung makikita nyo ba ang Panginoon, ano rin ang gagawin ninyo sa Kanya? Mauunawaan kaya ninyo ang Kanyang kaanyuan? Sapagkat kaakibat ng Diyos ay hindi lang kaanyuan, kundi ang karunungan. Ganun din ang pag-ibig. Kaya nga sa kalagayan ng bawat isa na patuloy na tinuturuan, ano ang ipinapaalala sa inyo? Ang kaanyuan ba ng Diyos? Ang mga bagay ba na inyong natatanganan na kanyang nilikha? Ano pang ibinibigay sa inyo kung ang Diyos ay sa inyo'y pinakikilala? Tama ang inyong narinig. Sa lahat ng bagay na tinuro sa inyo ng inyong kapwa at ng kapanahunan, meron na kayong biyaya. Sapagkat ang buong sanglibutan ay biyaya. Ang inyong mga pagkatao ay biyaya. Ngunit sa biyayang yan, narito meron pang isang biyaya. Nauunawaan niyo ba kung ano ang isa pang biyaya? Ito ang inyong mga espiritu. Ito ang bahagi ng Diyos na nasa sa inyo. Kaya nga, kung sasaliksikin ng bawat mag-aaral, ang tunay na katotohanan sa kaanyuan ng Diyos at sa kanyang katwiran, ano ang larawang mabubuo sa iyong sarili? Anong larawan ang iyong matatanaw kung ikaw ay haharap sa salamin?
Mga iniibig na mga kapatid, paano nga ba ipinakikilala ang Diyos sa bawat isa? Sa dami ba ng yaman na inyong daladala? Sa dami ba ng karunungan na inyong inangkin? Paano nyo nakikilala ang Diyos, aking mga iniibig? Sapagkat bawat ba na kahilingan nyo ay natutupad? Sapagkat kayo ay masaya at ang bagay na sa paligid mo ay puro kapayapaan? Paano nga ba ninyo nauunawaan ng Diyos? Sapagkat kung ang pagpapakilala ng Diyos sa inyo ay dumarating sa bawat panahon, anong ginising niya sa inyong pagkatao? Anong pagpapaliwanag o pagpapalinaw mula sa mga bagay na tila malabo ang nagkaroon kayo ng kaunawaan? Upang ang inyong puso, habang sinasabi ninyo, Diyos ko, tunay, nauunawaan ninyo ang salitang Diyos. Narito, kayo ay nasa paaralan ng Espiritismo. Ano naman ang ituturo sa inyo upang makilala niyo ang Diyos? Sapagkat ito ang kaibahan ng pag-aaral na kung saan kayo kabahagi. Marami ay hindi nakakaunawa pero naririnig na nila. Maraming nasasabi na tatanggap nila pero wala doon ang kanilang puso ni hindi naroroon ang kanilang pag-ibig. Kaya nga nung ipinakilala ang Diyos, ipinakilala ang pag-ibig. Sapagkat kaakibat ng pananampalataya, dapat naroroon ang pag-ibig. Pero sino nga bang iibig sa Diyos kung ang larawan ng Diyos ay hindi niyo mabuo? Kung sanay kayong lagi na nakikilala ninyo ang bawat isa o at bawat bahagi sapagkat merong larawan na nabubuo, merong bahaging natatanganan na nagpapakilala ng isang katotohanan. Pero mauunawaan nyo sa bandang huli, lahat pala ng mayroon sa sanglibot ay tatawagin yung kasinungalingan sapagkat hindi sila nakakapanatili. Mga iniibig na mga kapatid, saan mga ba kayo dinadala ng inyong pakikiisa sa pangalan ng Panginoon? Minanasan ng kaitasan na habang kayo yumayaon sa lupa, nagtsatsagang makipag-aral sa isang salita, nabubuo nyo ang larawan ng Diyos sa inyong mga pagkatao. Hindi sa inyong kapwa, kundi sa inyong pagkatao. Bakit ito ang aking sinasabi? Sapagkat malaking bahagi kung kayo ang unang matututo. Kung kayo ang unang makakakilala ng katotohanan, sapagkat higit na mas magiging malinaw para sa inyo at magiging mas madaling makaunawa ang inyong mga puso. Bakit nga ba kayo binigyan ng laman? Bakit nga ba kayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis? Bakit nga ba kayo naririto sa sanglibutan? Hindi ba ito ang mga katanungan? Hanggang pumaroang kayo sa katanungan, sino nga ba kayo? Ano ang inyong tungkulin? Ano ang kalooban ng Diyos? Bakit lagi nyo yan tinatanong? Sapagkat ang tao ay nananampalataya sa Diyos pero hindi niya nakikilala. Sapagkat hindi naman niya nakikilala kung sino siya ayon sa pagkakalika. Merong nga bang susi sa bawat kagulumihanan? Merong nga bang magiging susi sa bawat pintuan tila nakasara? Meron nga bang magbubuklat ng isang aklat na ihahayag sa inyo ang lahat ng bagay upang wala ng tawagi pang malabo, upang ang inyong puso ay hindi pumapasok sa daya? Ni hindi kayo binubuhay o nabubuhay sa kasinungalingan, kundi bawat hakbangin ay patungo sa Diyos at naunawaan nyo na sa Diyos ang kaligtasan. Mga iniibig na mga kapatid, tunay, tatawagin na kayong matyaga. Sapagkat marami na sa inyo'y bumilang ng panahon, patuloy na nakikinig, hindi napapagod ang mga paa upang dumayo sa bawat pagpiging ng Panginoon. Pero anong ninanais ng Diyos na makita? Kayo din ay magkaroon ng malusog na espiritu. Sapagkat bawat hain sa piging ng Diyos ay mga pagkain ayon sa espiritu na tinatawag niyang masustansya at mainam, na sino man ang kukuha at kakain nito, hindi niya mararamdaman muli ang isa pang kagutuman.
At kung matitikman niya ang pangunahing alak, hindi na siya maghahanap pa ng inumin upang ang kauhawan ay kanyang matiguan, sapagkat narito sapat ang nasa dulang ng isang Diyos upang ang bawat isa na naghahanap ay makasumpong. Mga iniibig na mga kapatid, bakit ganito ang bahaging ibinibigay ko sa inyo? Sapagkat ninanasa ng aking puso kahit ng kaitaasan na kayo'y maging mainam na maglalakbay, na hindi lang kayo nabubuhay sapagkat binigyan kayo ng laman, ngunit naunawaan nyo nabubuhay kayo alang-alang din sa inyong mga espiritu. Kaya nga nung aking wika, naririto ka sa isang pag-aaral ayon sa espiritismo. Nakakaiba sa ibang pag-aaral, sapagkat dito tinuturuan kayong makakilala ng isang kabuuan na mula sa Diyos. Walang iba kundi ang sarili niyong espiritu. Ito ang pangunahin niyong tungkulin kung ibig niyong maunawaan. Kung ninanais niyong tunay na sumamba sa Diyos ng buong puso niyo at buong kaluluwa, kinakailangang maunawaan ninyo ang sarili niyong espiritu. Sapagkat tangi ang espiritu lamang ang makakaunawa sa kapwa espiritu. Kaya nga sa buhay na ito, gaano mang karami ang inyong kapwa, gaano man sila kabuti sa inyo o kayo sa kanila, ang pangunawa nyo sa kanila ay hindi nagiging lubos, sapagkat hindi nyo sila nakikilala ayon sa espiritu, ngunit nakikilala nyo sila ayon sa laman. Mahirap nga ba ang buhay? Marami nga bang hamon ang buhay na ito na ibinigay ng Diyos? Sapagkat sadyang ganun, bawat isa ay mag-aaral. At kung ang bawat isa ay mag-aaral, ano ang inyong nililinang? Ang inyong sariling espiritu. Paano ngayon kayo mag-aaral ayon sa espiritu? Simulan ninyo sa simpleng pananalangin, aking mga iniibig. Bakit ko sinasabing simpleng pananalangin? Sapagkat dito mabilis ang tao, ang dumaing, ang magpasalamat, ang humiling, at kung ano-ano pa. Ngunit kung kayo'y mananalangin, isa lamang ang aking ipapaalala. Huwag niyong lagyan ang dambana ng Diyos ng puro daing. Alalahanin ninyo, aking mga iniibig, ano ba ang hinahain sa dambana ng Diyos? Hindi ba yung tinatawag na pinakamainam, pinakamalinis, pinakamaganda? Kung iyan ay hayop, pinakamataba. At kung yan ay yung tanim, pinakamaganda at pinakasagana. Sa kapanahonang ito, ano ang iyong ihahain? Kaya mo bang ihain ang sarili mo? Ikaw na ba yung pinakamainam? Ikaw na ba yung pinakamaganda? Ikaw na ba yung pinakamalinis? Ano ang ihahain mo sa dambana ng Diyos? Kung ang bawat hain na yan ay tulad sa panalangin. Anong sasabihin mo? Lahat ba ng nakikita mo sa sanglibutan, idadaing mo sa Diyos? Lahat ba ng pagtitiis, idadaing mo sa Diyos? Lahat ba ng kasamaan ay idadaing mo sa Diyos? Ito ba yung pinakamainam sa kanyang dambana? Bakit ito ang sinasabi ko? Sapagkat lagi kayong nagmamasid sa sanglibutan, ano ang inyong nakikita? Pero sino ang nagbasid sa bahagi ng kanyang espiritu upang ito naman ang kanyang makita? Nakikita niyo ba ang sarili niyong espiritu? Kaya nga kung kayo'y mananalangin, anong sasabihin ko sa inyo? Magkaroon kayo ng kapayapaan muna sa inyong mga pagkatao. Nakalimutan ninyo ang sanglibutan, ngunit alalahanin ninyo ang inyong sariling ako. Na siyang tunay na nangungusap sa Diyos.
sapagkat walang pinakamainam na kaparaanan, kundi ang panalangin. Kung nanggagaling nga sa isang malinis na puso. Kaya nga, saan man iaral ang Ebanghelyo, anong itinuturo sa tao ang isang moral? Sapagkat ang taong natuto ng kagandahang asal ay maamo. Bagamat niya tutunan lamang niya ito sa sanglibutan, ito ang isang biyaya na ipinakilala sa pamamagitan ni Moises ang paglatag ng batas ayon sa moral, upang sino man dito'y sumusunod, kahit kayo ay may laman, makakapamuhay kayo, may kapayapaan. Pero hindi ito magiging sapat upang angkinin ninyo ang isa pang biyaya na ipinakilala naman ng isang Kristo. Ito'y ayon sa Espiritu. Ito ang karapat-dapat na angkinin ng isang Espiritu sapagkat kung ito ang inyong maangkin. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, aking mga iniibig, matutupad ninyo ang layunin ng bawat ako na mayroon kayo. Kung saan ang Panginoon naroroon, kayo man ay makaparoon. Mga iniibig na mga kapatid. Bagamat marami pa sana akong sa inyong ibabahagi, ngunit tunay, ang puso ninyo ay hindi makakapanatili na nakikisa sa akin. Ngunit iiwanan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan. At kung tayo muli makipagniig ako muli sa inyo, muli nating itutuloy ang mainam na pag-aaral. Sa ngayon, muli ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos ay aking iniiwan sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo ay nakisa at naglingkod sa pangalan ng Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.